Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, kumusta po kayong lahat? Matagal na panahon bago tayo magbasa ng sulat galing sa ating mga kaibigan sa kadahilan ng na-busy po talaga tayo. Pero dahil sa request ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa Team Kapuso, na nandyan si Founder Jane at nandyan naman si Ma'am Christy Alforte. At sa lahat ng bumubuo ng Team Kapuso, shout out po sa inyo lahat. At ngayon mga kaibigan, magsisimula na po tayo na magbasa muli ng mga sulat galing sa ating mga kaibigan. Kaya, ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jove. Nasa wastong edad, naway magustuhan po ninyo, Kuya Kalbo, ang aking kwento ng buhay. 19 anyos pa lamang po ako, ay nag-asawa na ako. Sa totoo, Kuya Kalbo, hindi ako nakapagtapos sa kolehiyo dahil inuna ko ang pag-ibig. Pag-ibig na masasabi kong nakapagbigay sa akin ng lakas ng loob. Naging asawa ko po ang aking schoolmate noon, Kuya Kalbo, sa high school. Naitago na lang po natin sa pangalang Teng. Si Teng din, Kuya Kalbo, ay hindi nakapagtapos sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nagsimula ito nang magkita kami sa Maynila. Dahil ako noon ay namamasukan ng trabaho sa isang mall. At si Teng naman ay nagtrabaho din. At dahil doon, madalas kaming magkita ni Teng, Kuya. Hanggat sa nagkapalagayan na kami ng loob. At hindi nagtagal, nahulog ang loob ko sa kanya. Masaya kami na nagsasama ni Teng, Kuya. Napagdesisyon na namin na mag-live-in kami. Dumating ang mga panahon na nagdalang tao ako, Kuya. Kaya dahil doon, pinaalam ko sa aking mga magulang. Sa katunayan, nagalit pa sila sa akin. Dahil napakabata ko pa daw para pasukin ang mahirap na buhay. Pero dahil sa pag-ibig, Kuya, hindi ko yun inalintana. Pinagpatuloy ko kung ano ang aking gusto.
Kaya hanggat sa ipinanganak ko, ang aking pinagbubuntis na isang batang lalaki. Masaya si Teng noon na makita niya ang aming anak. Doble kayod nga siya. Wala akong masabi kay Teng, kuya. Dahil talagang nakita ko ang kanyang kasipagan. At dahil doon ay hindi na ho ako nagtrabaho. Nag-alaga na lang ako sa aming anak. At hanggat sa hindi ko inaasahan, kuya, na nagbawas ng empleyado ang pinagtatrabahuhan ni Teng. Kaya nung sinabi niya sa akin, nalungkot din ako, kuya. Dahil paano na lang kami ng aming anak. Alam mo naman sa Pilipinas, pag walang trabaho, napakahirap talaga. Dahil 1 taon na, kuya, ang aming anak, nag-uusap kami ni Teng. Na mag-abroad ako. Dahil meron akong isang kaibigan na isang sales lady sa Dubai. At pinapunta ako sa kanyang agency at pina-apply ako bilang isang sales lady. At dahil nga yun ang una kong trabaho dito sa Pilipinas, ay hindi po ako nahirapan at natanggap naman ako. Kaya kinausap ko si Teng na siya na lang muna ang magbantay ng aming anak. At kahit hindi na siya magtrabaho, ako na lang ang bahalang magsustinto sa kanila. Ang mahalaga, siguradong mabantayan niya ang aming anak. Kaya napakabata ko pa, kuya. 21 years old na ako noon na nag-abroad bilang isang sales lady. Sa totoo lang, napakabata ko pa, pero kailangan kong gawin para sa aming pamilya. At dumating nga, kuya, na-process lahat ng aking papers hanggat sa nakarating ako ng Dubai. Pagdating ko doon, ako po ang pinakabata sa lahat. Siyempre dahil nanibago ako, na-miss ko ang aking anak at si Teng, kuya. Pero nilakasan ko ang aking loob para sa kanila. Hanggat hindi ko inalintana, kuya, na 2 taon na pala ako
sa Dubai. At kailangan kong umuwi para bumakasyon at makita ko naman ang aking anak at asawa. Unang bakasyon ko, kuya, galing sa aking pag-abroad. Napakasaya ko nung dumating ako sa Pinas. Dahil napakalaki na ng aking anak. Maliit pa siya nung iniwanan ko siya. Pero sa 2 taon na nawala ako, lumaki na ang aming anak. Napakasaya ko, kuya. Dahil inalagaan ni Teng ang aming anak. 1 buwan lang ako sa Pinas. At bumalik ulit ako sa Dubai. Tuloy-tuloy ang trabaho ko, kuya. Pero dahil sa Dubai ay open country. Walang bawal. Alak. At minsan akong dumalo sa birthday ng aming mga kasamahan sa trabaho. Kuya, aaminin ko, may isang lalaki na nanligaw sa akin. Itago na lang natin sa pangalang Jake. Lagi siyang nangungulit sa akin, kuya. Laging nagpapadala ng bulaklak. Pero alam niya na may pamilya ako. Alam niya na may anak ako. Kasamahan ko po siya sa trabaho sa ibang department, kuya. Sa totoo lang, kuya, sa laging pangungulit ni Jake, padala ng bulaklak, niyayaya kong kumain sa labas. At hindi ko na malayan, kuya, na sobrang lalim na ng aming pinagsamahan ni Jake. Nahulog ang loob ko sa kanya. Ang inaalala ko lamang, si Teng. Pero nadala ako ng aking damdamin, kuya. Alam kong mali. Alam kong bawal. Pero iwan ko ba? Bakit nagkagusto na rin ako kay Jake? Tuloy-tuloy ang aking suporta sa aking anak at kay Teng.
Hindi ako pinagbabawalan ni Jake, kuya, dahil alam naman niya na meron akong pamilya. Si Jake din, kuya, ay mayroong asawa at anak sa Pilipinas. Kaya, nagkaintindihan kami. Pero dumating ang araw, kuya, na hindi talaga naitago ang lihim. Dahil may nag-text kay Teng na aming kasamahan lang din. Sinabi niya kay Teng na mayroon akong boyfriend sa Dubai. At doon, kuya, tinawagan ako ni Teng at sinabi sa akin ang lahat. At dahil doon, galit na galit si Teng sa akin, kuya. Sa lahat daw ng kanyang pagtitiis, ay yun ang aking isinukli sa kanya. At dahil doon, hindi ko na mailihim ang lahat, kuya. At sinabi ko na rin kay Teng. At nanghingi ako ng sorry sa kanya. Dahil doon, sa totoo lang awang-awa ko kay Ting, kuya. Dahil umiyak talaga siya. Pero wala na akong magawa. Natalo ako ng aking damdamin. At doon, nag-decide si Teng na maghiwalay kami. Ayaw ko man sana, kuya. Pero akong unang nagkamali. Ako ang unang may kasalanan. Kaya, tinanggap ko kung anong naging desisyon ni Teng. Dahil nandun sa kanyang bata, napag-usapan na lang namin na tuloy-tuloy pa rin ang aking pagpapadala ng pera sa kanya para sa bata. At dahil doon, kuya, nalaman kong iniiwanan niya ang bata sa amin at kumuha na lang siya ng tagabantay at naghanap siya ng trabaho. Yun ang nangyari sa buhay namin ni Teng, kuya. Nagkahiwalay kami nang dahil sa akin. Ang ipinasalamat ko kay Teng, kuya, ay hindi niya sinabi sa bata
nahiwalay na kami. Dahil baka daw magalit yung bata sa kanya. At yun naman ang ipinasalamat ko kay Teng. Kahit nakagawa ko ng kasalanan, tinakpan pa rin niya ako sa aming anak. Hanggat nagsama kami ni Jake sa isang kwarto ko yan. At doon na nagsimula ulit ang panibagong kabanata ng buhay ko. Mahirap din, kuya. Dahil si Jake ay may pamilya at may mga anak. Pero ewan ko. Ako ang pinili ni Jake, kuya. Iniwanan niya ang kanyang pamilya. Hanggat sa nabuntis ako, kuya, ni Jake. At dahil doon, hindi ako pwedeng magtagal sa Dubai dahil wala namang kaming papel. Kaya minabuti naming dalawa na ako na lang ang uuwi ng Pinas at susuportahan na lang ako ni Jake. Umuwi ako, kuya, sa aming probinsya at doon na naglagi. At doon ko lang din nalaman na si Teng ay may kinakasama na ring iba. Nalaman din ni Teng na nasa probinsya na ako. Dahil nakita niya siguro ang aking mga posts sa FB. At minsan ko siyang tinext sa Messenger. Kung pwedeng makita ko ang aming anak. Sinabi ko sa kanya na buntis ako. At kahit ganun pa man, sana ipakita niya sa akin ang aming anak. At dahil doon, kuya, hindi pinagdamot ni Teng ang aming anak. At agad-agad akong pumunta ng Maynila para makita ko ang aming anak. At doon, nagkita kami. Six years old na noon ang aming anak, kuya. At talagang iyak ng iyak ang aking anak nang makita niya ako. At nagtanong siya kung bakit hindi ako umuwi sa amin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa anak ko, kuya.
Dahil alam ko namang hindi niya pa maiintindihan ang sitwasyon. Sabi ko na lang na doon muna ako sa probinsya maglagay. Laking pasalamat ko kay Teng Kuya. Dahil hindi niya pinagdamot ang aming anak. At bumalik muli ako sa aming probinsya. At tuloy-tuloy naman ang suporta sa akin ni Jake. Hanggat sa napagplanuhan namin na magnegosyo na lang ako sa probinsya. At doon naman, sinuportahan ako ni Jake, Kuya Kalbo. Kaya nagkaroon ako ng tindahan at kung ano-ano pa ang aking ginagawa para matulungan si Jake sa mga gastusin. At pinaghahandaan ko rin ang aming magiging anak. At hindi nga kalaunan na ipinanganak ko ang batang babae. Nagsimula ang aking buhay na masasabi kong umayos naman. Dahil sa aking kasipagan at suporta din ni Jake sa akin. At dumating ang panahon, Kuya, na nawalan ulit ng trabaho si Teng. At nung malaman ko, ay tinext ko siya kung gusto niya, sa amin na lang titira ang aming anak. At least, hindi siya maproblema sa aming anak dahil may sapat naman akong pera para matustusan ng bata, Kuya. At dahil doon, pumayag si Teng na ako na ang mga laga sa aming anak. Eight years old na noon ang aming anak, Kuya. At nag-aaral na. At wala namang problema kay Jake nung sinabi ko sa akin natitira ang anak namin ni Teng. Hanggat sa dumating ang pandemya. Nagbakasyon si Jake noon, Kuya. Pero dahil may quarantine, ay hindi siya nakadiretso sa bahay. Pero malaking gulat ko, Kuya. Na nagkaroon ng pandemya or COVID si Jake sa kanyang tinutuluyan na kwarto. Nag-take siya na hirap siyang huminga. At yung pala, na COVID na siya. At sabi ko sa kanya, i-report niya sa UWA na kung saan
Yun ang nagbigay sa kanya ng kanyang quarantine room. At dahil doon, kuya, napakabilis ng pangyayari. Dinala si Jake sa ospital. At dahil nga sa pandemya ay hindi agad-agad makapunta para dalawin siya. Alalang-alala ako noon, kuya, kay Jake. Grabe ang pag-alala ko. Dahil yung mga panahon na iyon, maraming nalalagutan ng hininga dahil sa COVID-19. Pinagdadasal ko siya. Sana makasurvive siya. Pero 5 araw siya sa ospital. Nag-text ang hospital sa akin, kuya, na si Jake daw patay na. Grabe ang aking naramdaman noon, kuya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi pa nga niya nakita ang aming pangalawang anak. Ang aking pangalawang anak. Hindi pa nga nakita ni Jake ay nawala na siya sa mundo. Agad-agad lumipad ako papuntang Maynila para puntahan siya. Ang problema ko yan. Nang dumating ako sa ospital, nandun ang kanyang original na asawa. Hanggang tingin na lang ako, kuya, sa malayo. Hindi ako makalapit. Yun ang pinakamasakit sa lahat, kuya. Dahil hindi ako pinalapit ng original niyang asawa. Kaya bumalik na lang ako ng probinsya na hindi ko man lang siya nasilayan. Kuya, ngayon ang aking buhay ay tuloy-tuloy lang. Tuloy sa aking munting negosyo na ito ang ikinabubuhay ko sa 2 kong anak. Kuya, naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Kwento na kung saan ay nagkamali ako. Mabuti na lamang ay napagbigyan at napatawad ako ni Teng sa aking nagawa. Kuya, hanggang dito na lamang. Sana'y nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay at ng inyong tagapakinig. More power, kuya. Hanggang dito na lang. Jube.
Ma'am Jove, maraming salamat po sa inyong napakagandang kwento. Ito talaga ang kwento minsan sa ating mga OFW na hindi naman siguro sinadya. Dumating lang sa buhay mo ang mga pangyayari na hindi mo naman din inaasahan. Masakit kay Sir Teng ang nagawa mo sa kanya. Pero pagpasalamat mo dahil napatawad ka niya. At ang maswerte pa rito ay pinangalaga sa iyo ang inyong anak na matagal na nawala sa iyo. Kaya saludo ako kay Sir Teng sa kanyang kabaitan. At naway marami pang dumating na mga biyaya sa buhay po ninyo para mapalaki mo ng maayos ang iyong dalawang anak. Mga kaibigan, narinig po natin ang kwento ni Ma'am Jove. Ano ang masasabi po ninyo? Kaya kung kayo man ay may mga kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala. O kaya maaari po ninyong isulat sa aking FB, June Sahay Calvo. Para atin pong mabasa dito sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunood, sa mga nakikinig ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, naway niyo po akong isubscribe, like, at ishare. Malay po natin, ang inyong mga kaibigan ay makapagpadala din ng kanilang kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, God bless us all.